Mapagpalang araw po ng Agosto 2, Petsa 2025 ng hapon. Tama-tama po yung oras sa alas 4. Every Saturday meron kami talagang Bible study rito sa tahanan ni Tatay Ogos at Nanay Claring Garan, po yung kanyang pamilya. Yan. Kaya kami po ay nag-aaral ng Ebanghelyo patungkol sa salita ng Diyos every Saturday. Kaya kayo pong taga-Balot, tama, Barangay 128, welcome kayo para sumali dito sa ating gathering ng Bible study. Po. Kaya bago tayo magsisimula, tayo muna po ay panandaliang kakantahin natin ang papuri para sa Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati. Po, sige. Ang kakantahin po natin ay kay buti-buti mo, Panginoon, na yan. Kaya mabuting bagay na inahawitan muna ang Diyos at saka tayo papalahot sa salita ng Diyos. Okay? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos, amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway magpasawalang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay walang di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa pagkakataon na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito po ay mahalaga sa buhay natin. Bakit ko nasabing mahalaga? Hindi po ba kapag meron kayong kabuhayan, mahalaga yun? Pero yung kabuhayan po ninyo, bawa kumain kayo, dudumi lang kayo, wala na, gutom na naman kayo. Yung mga bagay dito sa lupa, pasamantala lang po yan at lumilipas. Ang mahalaga, yung salita ng Diyos. Kasi po yung salita ng Diyos ay namamalagi. Hindi po siya nawawala. Tandaan ninyo, ang salita ng Diyos ay namamalagi. Kaya dapat po ang salita ng Diyos ang mamalagi sa ating buhay. Bakit? Dito po tayo mag-aaral. Tingnan nyo po ang sinasabi ng Biblia. Ayon po sa Hebreo 12, 2. Yan. Yan. Tatay Ogos
Hebreo 12:2. Oh, 12:2. Chapter 12, verse 2 ng Hebreo. Yan. Ayan. Yan sa verse 2 ang babasahin mo, sister. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Okay. Nasaan ang Panginoong Yesus? Nasa kanan ng trono ng Diyos. Sa langit na po yun. Ngayon ang tanong, anong ginagawa niya? Anong ginagawa ng Panginoong Yesus doon sa trono? Naku po. Yung trono po, may trono si Jesus, may trono ang Diyos. Tandaan nyo si Jesus nasa kanan. Yan, kanan. Dito, ang tanong ko kasi, ano pang ginagawa niya ngayon doon? Tignan nyo po Dito pa rin sa Hebreo, chapter 7. Ito. Dito po sa Hebreo chapter 7, 24 and 25. Yan ang babasahin. 24 and 25. So, anong trabaho ngayon ni Jesus sa langit? Ayan, babasahin po nila. Opo. Chapter 7, 24 and 25. Mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo ay tawagin, mananatili kayo roon kasama ng Diyos. Yung Tungkol naman, Ito, ah, 24-25 ba? opo, oh, tungkol naman Lagi. sa mga walang asawa, sandali. chapter 7. 7, 24-25. Oh, ano ba nakalagay diyan? Ito, Sige nga, tayo boss, tignan mo nga. Madulin. Pasaiksya nga. ngunit si Nalibag. Jesus. Hebreo 7, 24-25. Oh, Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. amen. Ang sabi ng Biblia, ang tanong, anong ginagawa niya? Ano po, yun ang tanong. Pare, Maliwanag po, siya ay nagliligtas. Yan po ang papel talaga ng Panginoong Yesus. Kaya nga po pinadala dito upang iligtas ang tao. Kaya yung kanyang pagliligtas, walang katapusan. Hanggang nakaupo na nga po sa kanan ng Diyos sa trono sa langit nagliligtas pa rin siya. Sino ang ililigtas niya? Yung mga lumalapit sa Diyos. Kasi po siya yung namamagitan. Ito, parang ganito. Tao, Jesus, Diyos. Siya yung gitna, namamagitan. Kaya sabi niya, ano ba sabi niya? Namamagitan sa kanila. Oh.
Kung walang Yesus, sino mamamagitan sa atin? Sino magdadala sa atin sa Diyos? Di wala. Siya lang po. 1:14-6. Tignan natin. Wala pong pwedeng mamagitan sa atin. Wala, hindi siya pwedeng palitan. Ang problema, yung iba ginagawa, pinapalitan eh. Hindi natin pwedeng palitan si Jesus. Ito, salita niya mismo ito 14:6. 1:14-6. Ano naman nakalagay dito? Jesus ang daan. Sa 6. Sige, basahin mo, sister. 6 lang ha. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Ayan, napakaliwanag. Siya na mismo nagsabi, walang makakapunta sa Ama. Ang tinutukoy niya pong Ama, yung Diyos sa langit. Kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Yan yung panahon na nangangaral siya sa lupa. Ipinahalam na niya sa mga tao na siya ang dahan papuntang langit. Walang makakapunta rin kung hindi ka dadahan kay Jesus. Ngayon, nung araw po, merong isang nagmamaru-marunong, nagdunungan. Sukat ba naman sinabi niya, hindi ka makakapunta sa kingdom of God kung hindi ka dadaan sa akin. Oh. Yung papel ni Jesus, inangkin niya. Alam niyo po ba kung sino yung taong yan? Jesus ang mabuting pastor. Wala pong ibang tao na yan, si Apollo Caryong Kibuloy na nakakulong sa Pasig. Ipinagmamayabang niya nung araw, hindi kayo makakarating sa kingdom, hindi kayo dadaan sa akin, sapagkat lahat ng kaluluwa ay akin. Isang nagmamarunong, pangahas, mayabang, at rapist. Manyak. Ngayon nakakulong siya. Biruin mo, kinukuha yung papel ni Jesus. Oh. Hindi po sinabi ni Jesus sa talatang yan. Tayo Ogos, ikaw naman bumasa. Yung 1:14-6. Tignan nyo si Tatay Ogos naman nang babasa. Sige, 1:14-6. Inyong pansinin ng salita dyan na sinabi ni Jesus. Ayan. 1:14-6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ayun, napakaliwanag. Hindi sinabi ni Jesus na isa ako sa mga dahan, kundi ang sabi niya, ako ang dahan. I am the way. Yung pangahas na si Apollo Caryong Kibuloy, na kaibigan ni Duterte. Ngayon si Duterte nakakulong din sa dahig. Pareho silang himas bakal. Kanya lang, yung isa, Netherlands. Yung isa, Philippines. Sukat ba naman ang mga taong ito? Si Duterte, minura ang Diyos. Sabi ni Duterte, ng presidente siya, ang Diyos ay stupido. Ngayon, nasa sila? Hindi nakakulong sila.
mga pangahas po sila. I am the way, sabi niya. Wala na pong iba. Kaya, ang magliligtas sa tao, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Walang mamamagitan sa Diyos kundi si Jesus. Yung iba naman, gumamit sila mga pangalan ng mga santa, pangalan ng mga santo, sila yung tinatawagan. Yung mga santo at santa pong yan, sila'y nabuhay na sa panahon nila, sila ngayon ay namamahinga na sa libingan. Bakit kailangan mo pa silang tawagan? Sipin mo, matagal na pa, hindi ka naman kilala eh. Pero tinatawagan mo sila. Din tawagan mo lang yung tatay mo sa sementeryo. At least kilala ka ng tatay mo, kilala mo tatay mo. Tatawagin mo yung mga santo na foreigner, hindi ka naman nila kakilala. Yan, tanong. Hindi nga po sila kasali. Ang tagapagligtas po ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. Pinasa nila Wala naman tayong dinaragdag yun. Sa Hebreo 7:25, nakaupo sa kanan si Jesus. Anong ginagawa niya? Nagliligtas. Anong ginagawa niya? Namamagitan. Lahat yung trabaho ni Jesus. Nasa lupa, nasa langit. Bakit kailangan mong palitan? Gumagawa kayo ng sa inyong sariling doktrina. Maling-mali po ang ganyang klaseng reliyon. Ako, payo ko dyan. Kung ayaw nyo umalis dyan, tanggalin nyo yung mga ganyang haral nila. Huwag nyo susundin. Yun lang. Manindigan kayo. Anong nakalagay doon sa 12:2 ng Hebreo? Ulitin, Tatay Ogos. Tignan natin yung nakasulat doon. Meron bang binanggit sa Hebreo chapter 12 verse 2 na ibang pangalan? Para ituon natin ang ating sarili? Wala. Kaya napakarami pong reliyon. Akala mo naman, nagmamarunong sila eh. Hindi ko po sila pinipintasan, hindi rin ako nagmamarunong. Pero nagbabasa lang po ako ng Biblia. Kung si sister, si brother, nagbabasa sila, meron din akong hawak na Biblia. Nakita mo na, Tatay Ogos. Opo. Sige nga, 12. Hebreo 12:2. Ano nakalagay? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalaylay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi siya alintana, hindi siya inalintana ang kahihiyan, ang pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ituhon natin ang ating paningin kay Jesus. Kay Jesus lang. Pwede mo bang itingin ng sarili mo sa mga santo, santa? Hindi na. Patayin na nga po yun eh. Si Jesus po, ang namatay yung laman at nabuhay na maguli, nandun ngayon sa langit sa kanan ng Diyos. Doon natin ituhon ang ating paningin. Meron pa. Colosas 3:2. Tatay Ogos. Tsaka 3. Hanggang 4. Colosas chapter 3 verse 2. Verse 2, 3 and 4. Ayan. Alam nyo, nag-aaral po tayo Kailan matuto tayo. Yung iba kasi,
Pag kontra sa kanilang aral, nagagalit sila eh. Huwag po kayong magalit. Huwag nyo naman akong kagalitin. Wala naman po akong ginagawa eh. Nagbabasa lang ako. Ay, hindi pala nagbabasa. May tagabasa. Chapter 3, 2, 3, 4. Yan, oh. 2, Kulusat. 3, 4. Oh, sige nga, sister, ikaw pagbasa. Ano pong usat? Ang mga bagay panglangit ang iniisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si, Sa 2. Diyos, hanggang 3. Oh, 4. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya ay nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya, makakahati ng kanyang kalwalhatian. Amen. Yan. Ah, Ganda, no? oh, Bagong buhay kay Kristo. ayun. Ang mga bagay na Meron pa ba kayong iisipin na iba? hindi nyo, Meron pa ba kayong iisipin ng mga santo, santa, kung ano man? sapagkat namatay kayo at ang Ayan. inyong buhay ay nakatago. Yung kaisipan daw po natin na yung kay San Pablo, Kristo ay inyong buhay kapag i-focus natin sa langit kung saan nakaupo si Jesus. hindi. Di ba napakaganda? Isa lang. Kay Jesus lang. Diyan nabubuo yung salitang in Christ alone. Alone. Wala nang iba. Kay Kristo lamang. Alam niyo po, ang Biblia napakadali naman basahin. Napakadaling unawain. Ang problema, gumagawa kayo sa inyong sarili nyong doktrina. Imbes na yung doktrina kay Jesus ang gamitin po ninyo, ang ginagamit yung doktrina, yung sa simbahan ninyo. At kapag tinatamaan ng doktrina ninyo sa inyo sa mga simbahan, anong ginagawa niyo? Nananakit kayo ng kapwa-tao, nagmumura kayo, nagbabanta kayo. Anong klaseng tao kayo? Pagkatapos sinasabi niyo mga Kristiyano kayo, yan bang ugali ng Kristiyano? Mamamatay tao? O hindi ba nakatala sa mga balita, mamamatay tayo yung ibang mga reliyon? Saan ka nakakita ng reliyon? Ang dahil lang sa reliyon, pumapatay ng tao. Ngayon, tinatanggi ninyo? Paano yung mga atol ng korte? Hanggang Korte Suprema. May mga kaso kayo, rape, manyak. Yung inyong mga ministro, asawa ng ministro, inaasawa. Oh. May tatago nyo ba yan? Hindi. Nung araw, mayroon ako napanood eh. Ang sabi ng pastor, ang kapal din ang mukha ng pastor yun. Nagsalita pa sa harap ng telebisyon dahil lang sa konting paginabang. Dinala niya yung miyembro niya, may problema. Dinala niya sa hotel. Ayun, nagbunga. Kita nyo? Pastor ka, hindi ka rapist. Alam nyo, marami pong mga ganyang klaseng reliyon. Meron pa mga reliyon. Saan sila pumapanig? Sa mga magnanakaw. Sa mga pumapatay ng tao. Ang dahil sa paginabang sa pera. Ang pera po ginagamit natin. Hindi po ang pera ang gumagamit sa atin. Pero may mga reliyon po. Nasa tungkulin sila. May mga senador kayo. Bilyon. May makahukuman.
sukdulan, ibenta nila kay Satanas ang buhay nila. Alam niyo yung hukuman. Sa basketball, parang ano yan, parang referee. Yung magkatunggaling may kaso, ikaw ang korte, ikaw yun ang mamagitan. Yung problema. Kita nyo na. Iba na po ang galawan sa ngayon, Pilipinas. Manito. Isipin nyo, pinagkatiwala kayo ng Diyos ng mga tungkulin, anong ginagawa nyo? Walang personalan na. Ako, at the age of 20, nag-employed na ako. Nagbayad na ako ng bis. Kada taon, nagbabayad pa ako ng bis. Buwan-buwan, nagbabayad ako. Pagdating ng isang taon, ng Marso, may utang pa raw ako. Bayad. Yun yung ginagamit sa mga politiko. Pero anong ginagawa ng politiko? Tinatago yung katotohanan. Mga judge, tinatago yung katotohanan. Ayaw ipaalam sa taong bayan. Kaya nasabi ni Pablo, ito po, Roma, chapter 3. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo. Chapter 3. Roma. Opo. Chapter 3, verse 10. At saka 18, tatayo ko silang. Pagkatapos mong basahin sa verse 3, magpunta ka sa verse 18. Bakit nasabi ni Pablo ang katagang ito? Bakit nasabi ni Apostol Pablo? 10. Apo. Chapter 3, verse 10. Pagkatapos nyo pong basahin ng 10, magpunta po kayo sa verse 18. 18. Yan. Basahin. Apo. Ayon na susulat, walang matuwid, walang kahit isa. Sa 18. 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yun lang, tatayo boss. Ayun. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Amen. Yun lang po. Kaya sabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa. Kasi nga, wala silang takot sa Diyos. Isipin nyo po, korte ka? Imbis na iatol mo ang tamang hatol, anong ginagawa mo? Kasi wala kang takot sa Diyos, kaya kahit na pilipitin mo na yung ang batas alang-alang sa Pera. politiko ka. Naturingan na sa isang reliyon ka. Ang tatay mo, founder. Oh, di ba totoo? Pera, utang na loob. Naturingan kayo pang founder kayo ng mga reliyon. Sabi nga nung isang pare, Father Clave Villanueva, Odas! Balasubas kayo. Di ako may sabi niyan. Si Father Clave Villanueva. Di ba? Naturingan na sa reliyon kayo. Mga balasubas pala kayo. Nakakahiya kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Meron pa ba kayong mukhang hirap sa mga tao? Yung dapat na malaman ng taong bayan, ayaw ninyo pong ipaalam sa kanila.
pilit nyo pong tinatago sa taguhan. Hoy, paano naman kami nagbabayad ng buwis? Karapatan namin malaman saan dinala yung buwis. Diba? Kung kayo nagbabayad, wala kayong pakialam. Ako iba. Dahil pinaghirapan ko yung binabayad ko sa gobyerno. Sipin mo, trabaho ko ng trabaho para kahit kalabaw. Pag sinabi ng amo ka, magtrabaho ka kahit gabi, magtatrabaho ako. Hindi ako makareklamo. Bakit? Kinabukasan wala na akong trabaho. Kung ano man yung binigay sa akin, sigurado magbabayad ako ng buwis. Pagkatapos nanakawin nyo lang at hindi nyo ipapahalam sa taong bayan. Akala nyo napakagaling ninyo. Sabagay, hindi naman ako may sabi nyo, mga hudas kayo. O na, abulin nyo yung pare. Si Father Flavio Villanueva. Siya nagsabi, hudas kayo eh. At ano pa, mga balasubas kayo. Totoo yata yung sinabi niya eh. Alam nyo pare yun, matalino mga pare. Yan ang mga minumura ni Duterte nung araw. Mga pare. Ultimo Santo Papa, minura. Nagpunta dito si Santo Papa, minura niya. Walang kagatol-gatol. Alam nyo, meron nagmumura sa Biblia eh. Ito, panghuli ha. O, tatayo ko sa Roma chapter 3. Tignan natin. Basahin mo dito sa chapter 3, verse 11. Ay, Roma 13, 14. Yan. Kapitulo 3. Opo, Roma 3, 13, 14. Tingnan ninyo sino sinasabi ni Apostol Pablo. Basta 13, no? Opo. Parang bukas na libingan kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilang. Ang labi nila may kabandag ng ahas. 14. Puno ng pagmumura at masasakit sa salita kanilang bibig. Yan. Di ba? Wala sino mamatuwid eh. Pagmumura. May mga membro ng reliyon. Yung mismong founder nila nagmumura. Yung mga member nila nagmumura. Hindi nyo matututulan yan. Nakikita ko sa social media yan. Napapanood ko sila. No. Ano sabi ni Pablo? Wala silang takot sa Diyos. Pero ginagamit nila ang Diyos. Sino kaya ang Diyos nila? Palagay ko, alam ko na yan. Si Satanas. Kasi si Satanas sa Biblia, tinatawag din pong Diyos. Kung talagang ang Diyos ng may gawa ng langit at lupa ang Diyos nyo, dapat sana matino kayo. Hindi eh. Bilyon. Alam niyo yung bilyon? Mahirap bilangin yun. Baka pag nagbibilang ang perang 1 bilyon, natatangin ka, hindi mo pa mabilang. Di ba? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa katotohanan na ito. Sana po, Panginoon, tulungan mong bansang Pilipinas. Mahawa ka po sa aming bansa para pong niluluray ng mga nasa tungkulin ang aming bansang Pilipinas. Kawawa po kami mga maliliit na gusto naming malaman yung totoo, pilit po nilang tinatago sa amin.
Sawayin mo po ang mga politiko, mga lider ng simbahan na nagkakahit ng katarungan ng katotohanan para sa aming mga mamamayan. Sawayin mo po sila, in Jesus' name. Panginoon Diyos, pagpalain mo ngayon ang aming home Bible study sa tahanan ni Tatay Garan. Augusto Garan. At Nanay Clarita Garan. I-bless mo po ang bawat isa sa oras na ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kakanta naman tayo. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kami po ay binasbasan mo na sa pagkakataon na ito. Salamat, pinakain mo na po kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Pagpalain mo po ngayon ang bawat isa na narito upang ang iyong salita ay aming pagsalusaluan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpalain mo po ang merienda hilala ni Nanay Claring sa pagkakataon na ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time. Amen. Amen. Tayo na. Like and share po, ano, kayo mga nanonood ng video Yan na ang ito. sinasabi ko lang. I-share nyo po sa iba. Maligdaya. Po. I-share nyo po. Salamat, God bless us all. Panginoon, Bye. po.